Kung ito po ang landas na itinalaga, patawarin mo siya, patawarin mo siya. Maya! Tessa! Sorry po, Lola! Lola! Ang lampara po ba ay para sa dasal ngayong gabi? Oo. Ang ilaw ng lampara ay paalala na sa bawat dilim mayroong liwanag na mula sa Diyos. Lola, bakit po nakatingin sa bulaklak na iyan? Ang ganda po kasi ng liryo, para may tinatagong kwento. Tama ka, Tessa. Ang liryong puti ay simbolo ng kadalisayan ng isang pusong busilak at handang magsakripisyo. Lola, kanino naman po inaalay ang liryo? Sa isang batang dalagita, isang batang ang buhay maikli, ngunit naging halimbawa ng kabanalan. Siya ay si Maria Goretti. Sino po siya, Lola? Si Maria ay hindi na, hindi mayaman, hindi makapangyarihan. Siya ay isang simpleng bata lamang. Ngunit sa kanyang puso ay nagtindig ang dalisay ng pag-ibig sa Diyos. Lola, ikwento niyo na po sa amin ang kanyang buhay. Makinig kayong mabuti mga apo, sapagkat ang bawat nalulot ng liryong ito ay kwento ng kanyang kabutihan, sakripisyo, at kanyang kalagayan. At ngayon, Maya, Tessa, ibabahagi ko sa inyo ang kwento ng 14 na liryong puti. Asulta! Mahal ko! Ito na! Ang ating munting himala! Tawagin natin siya, Maria Teresa. Maria, para sa mahal na Birhen Maria, at Teresa, para sa ating debosyon. Sa kanyang mga mata, tila, naroroon ang langit. Sa kanyang hilinga, lumako ang halimuya ng pag-asa. Maria, isang bulaklak na lumulutang sa gitna ng ulos. Pangako, iingatan natin siya kahit gaano kapagsik ang mundo. Tandaan mo, mahal ko, ang bulaklak ay hindi sa atin magpakilanman. Ito'y sa hardinero ng langit. Ngayon, itatanim natin siya sa lupa ng pananampalataya. Didiligan ang dasal bawat umaga. Pagdarasal sa gabi, upang ang kanyang ugat ay kumapit sa pananampalataya sa Diyos. Saksi ang buwan, Maria. Ika'y magiging ilaw sa kay pinakamadilim na gabi. Pag dumating ang bus,
haharapin natin ito ng magkasama. Kapag siya'y tumanda, tuturuan natin siyang maglingkod sa Diyos. Tumulong na walang hinihintay na kapalit. Sapagkat ang tunay na yaman ay nasa pusong marunong mag-alay. Pinapakit kong kasi at buhos na buhos. Hintan natin siyang kapabilikan. Isang araw ang lumipas pagkatapos ng sunod. Pinamagahan ay kaagad na dinala ni Asunta at Luigi ang kanilang sunod na ina kung makapagod. Sa paniniwalang Kristiyano, ang binyag ay isang sakramento na naglilinis sa kalingan ng kasalanan, nagbibigay karapatan sa pamilya ng Diyos at nag-aalok ng walang hanggang buhay sa langit. María Teresa Goretti. Ti batezo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, nei secoli dei secoli. Anak, ingat din sa mga dala. Lalo na yung baon na yan. Napakahalaga niyan. Mas hindi mo ikitawan. Huwag kayo mapahala mga anak. Kaunti na lang at mararating na natin ang ating bagong pangalan. Siya, pahinga na muna. Ina, aba, maganda po ba roon? May hard din po ba kung saan ba pupunta rin tayo? Oo, Maria. Hindi natin sisimulan ng ating bagong buhay. Ama, ako na po magdadala ng mas mabibigat na langit. Kaya, Hindi ko kayang mahirapan si salamat ako. Isa kang mabuti pa. Ate Maria, siguro kita po ang itong basket at tinapay.
Salamat, Teresa. Kapag nakalito na tayo, gagawa ng masarap na kinakain para sa ating lahat. Mga anak, huwag kayong mawala ng pag-asa. Ang hirap na to ay may kapalit ng ginhawa balang araw. Mga anak, ang Diyos ay laging nasa ating piling. Ama, pakiramdam ko ay parang panibagong simula ang naghihintay sa atin. Oo, Maria, tama ka. Bagong tahanan, bagong pag-asa. Ay, teka. Ano yun? Ay, naroon na pala. Kita ko na mabong nabay sa di kaliwaan. Nasaan anak? Salamat sa Diyos! Mga anak! Tayo nakarating na! Oo, inay! Bagong tahanan, bagong pangarap. Mga anak, mula ngayon, dito na tayo titira. Malayo sa hirap ng buhay at sa papanganib ng sakit. Malayo pala po ito sa ating tahanan. Oo, anak. Ngunit, kailangan natin magsimula muli. Bagong tahanan, bagong buhay, bagong mga taong nating makakasalamuhan. Upang ito'y magtaba. Mas mahirap ang trabaho. Anak, ama, tutulong po ako. Hindi mo kailangan magbuhat, Maria. Ngunit kaya po. Kaya pa namin ni Kuya ang ano para sa inyo. Siya, sige mga anak. Isang mag-iingat kayo ha. Kaya na namin ganun ito naman. Lalo, hindi pa natin gusto komisado sa sistema ng nilagawa. Hindi po natin kilala ang mga tao. Ang pamilya ng Serenel. Sino po sila? Sila po kayo babalik. Mga Serenelli anak, sila ang ating magiging kapitbahay. At sila rin ang ating magiging kahati sa ating pagmamaglang. Ang daming binigla ay magmina. Lagi magiging kami sa Diyos. Hindi ko mahalaga mga anak. Lagi niyo pananatilihin mo Diyos. Siya kasi para sa mga anak natin. Salamat. Ikaw ang magiging halili. Wala na ako. Maria. Oh, natagaan mo. Ama, tutulong ko po sa inyo na mag-alaga sa mga tropa. Salamat, Teres. Sa mga kawalang bata. Ama, tinutulong ko. Paano ko po yung pera? Matuto. Sige. Gamitin mo ang iyong lakas. Para sa kabutihan. Ama, lagi po kami nagdarasal para sa inyo. Ay, mahalaga. Ang dasal. Ang aming sandata. Ama, mahal kita. Mahal na mahal ko rin kayo. Kayo. Kayo mag-alala. Ang Diyos. Ang pagiging ama ng Diyos. Kawawa naman po pala
muna tayo. Kayo talaga. Well, matapos pumanaw ang kanilang ama, si Maria, bata pa man, ay naging ilaw sa katuwang ng kanyang ina. Hindi lamang siya anak, kundi ina at kapatid na handang magsakripisyo. Kaya, tuwing umaga, siya ang gumigising ng maaga upang makapaghanda ng pagkain para sa kanyang mga kapatid. Ate Maria, mamay, parang magawa ng nanay. Basta, Ernesto, ikaw ang kain. Laging masarap. Natuturing si Maria Goretti manangin ng gabi upang makatignan. Ang mga kamay ng bata ay pinamagkasangkapan ng pagpilis. Ate, salamat sa paggabi. Kahit naman tela, parang bago pa rin. Hindi mahalaga ang tela-telas. Ang mahalaga ay malinis at maayos ng tignan. Sa bukid, siya'y dinag-aatubiling ng ulan. Sa ilalim ng araw, nagbubungkal siya ng lupa. Hindi iniinda ang init o sakit ng katawan. Maria, magpahinga ka muna. Ako na ang bahala dito. Hindi, kuya. Tutulong kita, mas mabilis na itapos. Na magpahinga muna tayo. Sige mga anak, pahinga muna tayo. Higit-higit sa lahat, siya'y naging huwaran ng pananampalataya. Sa bawat gabing madilim, siya ang namumuna sa panalangin. Inaakay ang kanyang mga kapatid para sa liwanag na mula sa Diyos. Maria, lagi mo kaming pinapala magdasal. Dahil sa tayo, nagmumuhan ng lakas. Sa bawat maliit na gawain, siya'y naging haligi ng Panginoon. Isang batang dalagita, ngunit puspos pa ang kanyang kabutihan higit pa sa kanyang Maria, gising ka na pala. Mag-isa ka ba? Hindi po. Ano po ang aking mga kapatid? Kailangan ko lang kasi magpag-usap. Tungkol sa mabuting bagay. Maaari. Bakit? Umiibos ka ba sa akin? Sapagkat may mga sinasabi kayo na hindi ka alam. Wala na akong makakaalam. Alam ng Diyos. Lagi ka bang ganyan? Pinipili ko mag-ibalik niya sa kanya. Hindi mo ba ako mahal? Maria? Hindi ba kasi iniisip mo? Dadastos ba? Alessandro, ikaw ay magdasal upang maiwasan ang pagnanasa sa laban ng nagpapagpapag. Dahil laban naman ng kanyang kasiyahan. Ngunit, mabubuo na pang habang buhay ang pagkakasala. Humingi ka ng tawad hanggang may oras ka pa. Dahil, mas pipiliin ko na pangmamatay kaysa magkasala sa Diyos. Huwag kang lumapit. Bakit ang hangin ay lumalamig? Huwag kang lumapit. May takot sa puso kong pumipintig. Hindi ko kayang sundin ang nais mo. Ito'y kasalan ng laban sa langit. Pakiusap, wag mo nang ituloy. Puso mo'y kaya pang bumalik kung alam mo lang nauno sa loob. Sigaw na di ko mapatahimik. Natatakot ako sa sarili ko. Bakit ako nilalamon ng init? Hindi ko na alam kung saan
tumatakbo, ang puso ko'y gulong-gulo. Maria, bakit ikaw ang liwanag? Bakit ikaw ang di ko masundo? Huwag, Alessandro, huwag, hindi ito ang puso mo. Alessandro, may kabutihan pa sa'yo, Panginoon, narito ang buhay ko. Kung ito po ang landas na itinalaga, patawarin mo siya. Patawarin mo siya. Huwag kayong mag-alala. Maria, tanggapin mo ang katawan ng ating Panginoon. Siya ang magbibigay sa iyong lakas, kapayapaan. Maria, Papa Luisa, may nais ka bang sabihin? O Ama, pinatawad ko siya. Pinatawad ko si Alessandro. At nais ko siya makasama sa langit. Kahit sa ginawa niya, huwag mo inay. Ang gusto mo ang nagpadama. At ang talubay ay mahigpit sa nagpapagay sa Panginoon. Narito, isang Panginoon ng langit. Diyos ko! Wala nang kapatawaran. Bawat gabi, ang kanyang tinig. Bawat gabi, kanyang mga mata. Maria! Maria! Maria? Ikaw ba yun, Puto? Huwag! Huwag kang lumapit. Ako'y makasalanan. Alessandro, huwag kang matakot. Ako ito. At dala ko ang kapatawaran. Kapatawaran? Hindi. Paano? Sinina ko ang iyong buhay. Pinatay kita. Ako ang dahilan ng iyong mga sugat. Ako ang dahilan ng iyong kamatayan. Pinatawad na kita. Noon pa man. Sa bawat sugat na iyong iniwan. Ipinalit mo Diyos, kumawalakot na ito. Huwag kang manatili sa piling. Alessandro, lumapit ka sa liwanag. Maria, ako ay isang hamak na kasalanan. Ngunit, bakit ako nilakalag sa pamamagitan mo? Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig at ang pag-ibig ang magkakalaan sa iyo. Pinapahayag ko si Maria Goretti bilang santa ng Diyos at naway mag-iilaw siya sa mga pusong nagugulong lihanan. Viva Santa Maria Goretti!
ay isang awit ng galas. At mayroong liwanag na katanglaw sa kapayapaan. Minsan ang buhay ay isang awit ng bukas. At siyang pagkawin nito ay ang pag-asa ng umaga. At kahit anong tinig ng ulos, kahit anong tinig ng dilim, may isang ikaw na mamagyak na magmamahal sa atin. Awit niya'y pag-ibig ng Diyos, tawad niya'y magaling loob. Ngunit'y buhay ng Diyos lamang sa ating naglaloob. Hoy nang mahal na ito kami, awit-awit ng Ave Maria, ang dalangin ng bawat pamilya'y kapayapaan at pagkakaisa. Ang rosaryo mong hawak namin ang awit-awit ng Ave Maria. Sa iyong banal, tingin ang aming walang kalasal. Ihatid mo kami sa langit ng mahal. At doon nagwakas ang buhay ni Maria Moreno. Isang bulaklak na pinilit manatiling dalisa. Kahit na mabalis ay ang kanyang hininga. Sa kanyang pagdidikit at pagpapatawad, iniwan niya sa atin ang halimuyak ng kabanata. Isang paalala na ang tunay na lakas ay nasa pusong marunong tumatawad. Ibig sabihin po, mas pinili niya mamatay kaysa magkasala? Oo, Tessa. Sapagkat ang karangalan ng kaluluwa ay higit pa ng mahalaga kaysa sa mundo. Kanyang dugo'y naging binhi ng pananampalataya at dangal ng kabataan. Nakakalaman pala siya. Sana magiging sa tapang, ay panal din tayo. Ngayon, Maya, Tessa, dalhin ninyo sa inyong puso ang kalakalan ni Maria. Sa gitna ng mundong puno ng tukso, lagi kayong pumili ng iwan. Dahil ang tunay na kabanalan ay hindi lamang nasa dambana, kundi sa araw-araw pagpili ng tao.